Isang mapagpalang gabi ang bati po namin sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan. Ang salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. The reality is that sometimes there are difficulties in our lives, but God promised us to be our refuge and give us strength in times of trouble. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa mga pagbati at pagpapasalamat na ihahatid sa atin ni Pastor Joe. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating programa, Ang Salita ng Buhay. Salamat din sa lahat ng mga nanood sa ating programa noong nakalipas, mga kapatid. Maraming salamat, lalong-lalo na sa mga kapatid natin dyan sa Glan, ang grupo po nila Sir Marjomin, ang GNM Band. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at pagsubaybay sa atin. Sa ating lahat ng mga prayer partner, salamat sa inyong mga pananalangin, mga kapatid. Magpapatuloy po tayo ngayong gabi at mapapakinggan po natin ang isang special song na ipagkakaloob ni na Harvey at Hazel Faith. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
Maraming salamat Hazel Faith at Harvey Carl sa inyong special song na nai-render po ngayong gabi. Ako'y nagtitiwala na ito'y naging pagpapala po sa ating lahat na nanood po ngayong gabi. Mga kapatid, gusto ko pong buksan po natin ang salita ng Diyos na matatagpuan po sa awit 51, versikulo 3 hanggang 9. Ganito po ang pagkasabi, mga kapatid. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama, nabuhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay, pawiin. Ngayong gabi, mga minamahal na kapatid, ay gusto ko pong dalhin ang topiko na aking pinamagatan, ang mga gagawin ng taong nagkasala. Gamitin ko po ang Salmo 51, versikulo 1 hanggang 12. Ang ating pagbubulay-bulay ay pinamagatan, mga kapatid, ang gagawin ng taong nagkasala. Ang buong Salmo 51, versikulo 1 hanggang 19 ay isang dalangin ng paghingi ng tawad mula sa Diyos. Dito natin makikita kung ano ang gagawin ng isang nagkasala sa Panginoon upang magkaroon ng kapayapaan at kapatawaran. May mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin. At ito po ang mga sumusunod. Una, mga kapatid, pagtanggap ng kasalanan at pagkukulang. Mababasa po natin yan sa verse 1 and 2. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo iyaring kasalanan. Ang verse 1 hanggang 5, mga kapatid, ito ang unang gagawin ng isang taong nagkasala. Ang tanggapin niya ang kanyang pagkakasala. Kailangang tanggapin ng isang nagkasala na siya'y may kasalanan sa Diyos, na siya ay marumi, na siya ay nakagawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon, na siya ay masama. Puro negatibo ito, ngunit ito ang dapat natanggapin ng isang taong nagkasala. Nasa kanya ang halos lahat ng negatibo, kaya't dapat siyang lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Kailangan bang manatili ang isang tao sa mga bagay na ito? Kung nais mong magkaroon ng isang buhay na maayos, matuwid, tanggapin ang mga pagkukulang na ito at ihingi ng kapatawaran. Pangalawa, mga kapatid, ang pagkilala ng kailangan mula sa Diyos. Verse 6 hanggang 8, ganito po ang pagkasabi. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang verse 6 to 11, mga kapatid, napakarami nating kailangan sa Diyos. Ang katunayan nga, mga kapatid, araw-araw na humihingi ang mga tao ng kanilang mga pangangailangan. Kaya lang, ano ba ang mga dapat nating kilalaning mga kailangan natin? Mula sa mga talatang versikulo 6 hanggang 11, mababanggit natin ang mga sumusunod, mga kapatid. Una, isang pusong tapat. Pangalawa, dunong ng Diyos na wagas. Pangatlo, paglinis at paghugas ng sala. At ang pang-apat, mga kapatid, kapuspusan at pagtalima, kagalakan. Ang pangatlo, mga minamahal, panalangin
ng pagliligtas ng Diyos. Sa versikulo 12 hanggang 15, ganito po ang pagkasabi, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Mabasa po natin sa verse 12 hanggang 15. May nakalaang kaparusahan sa lahat ng kasalanan. Kaya kailangan natin ang pagligtas ng Diyos. Lahat ng makasalanan ay dapat lumapit sa Kanya. Ang mga nakakakilala sa Diyos ay dapat nilang tulungan ang mga hindi pa nakakakilala. Isinasaad sa mga talata na kailangan natin ang pag-iingat ng Diyos. Pangwakas mga kapatid, ano ang ating mga hinihingi sa Diyos? Maliwanag ba sa ating lahat ang ating kailangan sa Kanya? Baka naman ang nasa puso at isip natin ay ang mga material na bagay na tatamasahin lamang dito sa mundo. May higit pang pangangailangan ang dapat na ilapit sa Diyos, mga kapatid. Ito po ang pagtanggap ng kasalanan at pagkukulang. Pangalawa, ang pagkilala ng kailangan mula sa Diyos. Pangatlo, ang panalangin ng pagliligtas ng Diyos. Ano ang dalangin natin? Mula sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 10, ito ang ating mababasa, mga minamahal na kapatid. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibibigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso. Kayong mga pabago-bago ang isip, mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha, ang inyong halakhakan at ang kapanglawan, ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at panunood ngayong gabi. Naniniwala ako na ang mensahe pong ito ay patuloy na humihikayat sa ating lahat na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Kung tayo po'y nagkasala, tayo po'y kailangang lumapit sa Kanya, tumingi ng tawad upang sa ganun ay ibalik po ng Diyos ang kagalakan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Mapagpala at mapagmahal naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nanood sa ngayong gabi. Naway napagpala po sila at nahamon mula sa inyong mga salita. Hinihiling ko na kung meron mang mga kapatid o kaibigan na nangangailangan ng kapatawaran, ay lumapit po sila sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at pananalangin ngayong gabi. Tulungan mo po sila at tugunin mo po ang kanilang mga karaingan. Tulungan mo rin, Panginoong Diyos, ang mga OFW, mga kapatid, kaibigan po namin nanunood sa ibang bansa. Hinihiling ko na pakaingatan po silang lahat. Tulungan mo rin ang lahat ng mga Wesleyan members sa abroad. Lord, hinihiling ko na patuloy pong pakaingatan, pagpalain ang kanilang mga hanap buhay at patuloy pong pakaingatan ang kanilang mga pamilya dito po sa Pilipinas. Hinihiling ko rin, Panginoon, na tulungan mo po kami dito po sa Southern Mindanao District sa aming nalalapit na district conference. Tulungan po ninyo ang aming chairman, ang mga pastor, at Lord, ang lahat ng mga district leaders na ilagay po nila ang tama pong mga lugar ng mga manggagawa, lalong-lalo na sa taong ito.
Tulungan mo na po kami at pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin ngayong gabi. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, mga minamahal naming mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong panonood at pakikinig dito po sa programang Ang Salita ng Buhay. And don't forget to follow our Facebook page and subscribe our YouTube channel, and don't forget to like, share, and hit the notification bell for more upcoming videos. Kami po ang inyong mga lingkod, Reverend and Mrs. Marcelino Saura Jr., kasama ang aming mga anak, nagsasabi pong, God bless us all.